Tayo na nga nang natagpuan ng tatlong individual sa loob po ng bahay sa Santo Domingo sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang senior citizen na may-ari ng bahay, ang kanyang driver at kasambahay. Nadatnan na lamang daw ng caretaker ng bahay ang mga bangkay na mga dugo ang biktima kahapon ng umaga. May nakatali pang alambre sa leeg ng mga biktima at nakagapos din ang dalawa sa kanila. Ayon po sa mga pulis, maliban sa sinakal gamit ang alambre, may mga tama rin ng bala sa katawan ng tatlo. Patuloy naman ang investigasyon kung sino ang nasa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay. Samantala, muli po namang nagbuga ng lava ang bulkang Mayon sa ika-55 sunod na araw. Sa video nga pong kuha ng FIVOLS pasado alas 7 kagabi, kita ang pagdaloy po ng lava at uson mula sa bunganga ng bulkan. May mga naitala rin pong rockfall o pagguho ng bato sa crater ng bulkan. Natili pa rin po sa alert level 3 ang bulkang Mayon kung saan ipinagbabawal po ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone sa paligid ng bulkan. Pasintabi po sa aming susunod na ibabalita, naglabas naman ng Public Health Advisory ang lokal na pamahalaan ng mainit sa Surigao del Norte dahil po sa dumaraming kaso ng diarrhea. Base nga sa report, umabot na sa 210 ang kaso ng diarrhea sa 5 barangay. Nakaranas po sila ng pananakit ng tiyan, pagdudumi at pagsusuka simula pa noong Biyernes. Patuloy naman ang medical check-up at pag-monitor sa mga pasyente. Hindi patukoy ang sanhi ng mga kaso bagamat sinabi sa health report na naging apektado ng shear line ng bayan bago po ang mga naitalang kaso. Nagkaroon po naman ng initan at habulan ang mga driver ng pampasaherong bus at truck sa National Highway ng Del Gallego sa Camarines Sur. Pareho pong papuntang Metro Manila ang dalawang sasakyan. Nag-overtake daw ang bus pero naalangan kaya nasagi nito ang side mirror ng truck. Sa inis, hinabol ng truck driver ang bus. Halos masubsob naman daw ang mga pasahero sa biglaang preno ng bus para makaiwas sa disgrasya. Wala pong nasugatan at nagkaaregluhan naman daw ang magkabilang kampong parehong mainit ang ulo. Samantala sa Imus, Cavite, mga kapatid, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang viral video. Sa nasabi po kasing video, nakapiring at paulit-ulit na pinagsasampal ng kanyang mga kaeskwela ang isang babaeng estudyante. Oo nga, napanood ko ito. Grade 8 student o grade 8 student daw ang babaeng estudyante at kuha ang video sa initiation rites ng isang gang. Hindi lang isa o dalawa ang sumampal at hindi lang babae, pati lalaki po. Ayon nga po sa Imus National High School kung saan nag-aaral ang mga estudyante, inaalam na nila ang katotohanan sa nilalaman ng video. Mahigpit din daw na sumusunod ang pamunuan ng paaralan sa mga batas na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga estudyante. Hinihikayat din nila mga magulang ng bata sa hazing video na magsampa ng kaukulang reklamo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.